First po muna, Luke 4:18 to 19. Yan. Thank you, Lord. Are you guys ready? Yan. Thank you, Lord. What happened? Ayan. Okay, let's declare. Luke 4:18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Yan. Praise God. Meron po kasi tayong trainee. Yes. Praise God. Okay, ang atin naman po i-deklara ang ating J1 culture. Yan, okay, ating J1 culture. I believe ito'y ating naranasan at I believe sa ulo na. Let's declare our J1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Palakpan natin si Lord. Thank you, Lord. Praise God. Yan. Thank you, Lord. I believe tayo ay sinong aware? First Sunday na po ng June. First Sunday ng June, no? Maraming bagong gagawin ulit si Lord nitong second season, no? Second half ng year 2025. Sabi mo sa tabi mo, partner, 6 months na lang. Merry Christmas. Ang bilis po, ano? Pero, who will agree to me, no? Tayo ay marami na ipagpapasalamat sa Lord. Kasi from January to June ngayon, grabe na yung ginawa niya. Amen? Pwede muna palakpakan natin si Lord. Grabe yung pagsama niyang ginawa sa atin from January to June. Amen? At also po, kung pansin nyo, mayroon po ako sinend sa ating group chat, yung pong registration form for August 30 and 31. Yung po ay, mag-fill up lang po kayo doon. Yung po ay para malaman lang po namin yung numbers ng mga taong pupunta para lahat po ay tayo ay accommodated with chairs and food. Yan. Gagawan po kasi namin ng food stub yung mga taong pupunta para sure na tayo ay busog din that day. Yung po ay registration lang just to know the number ng mga pupunta. And also, dahil June na, this month, the end of the month, our local camp is waiving. Yes, nagwe-wave na ating local camp. Nakapag-book off na ba kayo? Yan, ating camp po ay June 27 to June 29. Lahat po ay invited, no? Magsabi na po kayo sa inyong mga life group leader sa amin, yan, para kayo aming malista, para po ma-prepare din namin ang inyong mga cabins. Yan. Kailangan po namin ang inyong mga names. Kayo po ay lahat tayo ay believe sa ating theme, pagdating natin sa local camp, unstoppable move ni Lord. Ang ating mararanasan. Amen. Pwede ba natin palakpan muna si Lord? Praise God. Thank you, Lord. And syempre, last Friday, alam niyo po last Friday, nakakatuwa every last Friday, ang ating pong young people ay parami ng parami. Nakakatuwa po at last Friday, we just had our youth night and grabe uli ang ginawa ni Lord. Nakaka-excite po ang ginagawa ni Lord sa ating young people. Palakpan po natin ang Lord sa kanilang buhay. Amen. So, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ano? Let's open our Bibles. Ready na po ba kayo? Excited na po ba kayo sa Word ni Lord ngayong gabi? Kayo dyan? Excited na ba kayo dyan? Na-figure out nyo ba? Yan. Okay. Anyways. Okay, praise God. Yan. Kung kasi po mapapansin nyo, we are not using our main projector here sa church.
Yan po ay ginagawa po nila. We're using our projector. That's why, yan. Tayo po ay live. Wow, live. Kaya tayo live. Amen. Praise God. Yan, ang ating pong title na pag-uusapan ngayong gabi ay Speak, Lord. Speak, Lord. Wow. Let's open our Bibles, no? Let's open our Bibles in 1 Samuel chapter 3, verses 7 to 11. Ready na po ba kayo? Yan, bukas na po ba inyong mga Bibles? Okay. Let's read 1 Samuel chapter 3, verses 7 to 11. Sabi sa verse 7, sabi dito, Now, Samuel did not yet know the Lord. During the time, si Samuel ay mentor pa ni Eli. Okay? The word of the Lord had not yet been revealed to him. Verse 8, a third time, the Lord called Samuel. Yun. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am, you called me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Sino dito, alam mo, sarili mo, ang tumawag sa iyo ay si Lord. Amen. Ang tumatawag sa iyo ay hindi na yung nakaraan mo. Okay? Tandaan nyo last week, we have discussed new song. Hindi na tumatawag sa atin yung ating mga past. We are never called by our mistakes anymore dahil tayo ay may new song na sa Lord. Amen. Alam natin na ang tumatawag sa atin ay ang Panginoon. Verse 9. So Eli told Samuel, Go and lie down, and if he calls you, say, Speak, Lord, for your servant is listening. Wow. Sino dito may prayer kayong ganyan? Na Lord, mangusap ka naman, nakikinig ako. O ano ang pinapakinggan nyo? Yan. Pagkakagising sa umaga, anong pinapakinggan? Pinapakinggan ay ano ang latest, yun. May nakakuha kang latest, i-share mo agad, no? Sa iyong friend. O ito ang latest na nangyari, o kaya naman, ina-update mo ang sarili mo, no? No, masarap po pagkakagising sa umaga, ang lalabas sa bibig natin ay, Lord, speak to me, your servant is listening. Amen? So Samuel went and lay down in his place. Verse 10, the Lord came and stood there, calling as at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. Pangalawang beses sinabi ni Lord. Verse 11, And the Lord said to Samuel, See, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. Can we just close our eyes first and let's pray for a bit? Hallelujah. Lord, salamat Panginoon. Lord, kayo po maitaas, maparangalan Lord sa pagkakabasa ng inyong salita. At Lord, gayon pa lang Lord, salamat Panginoon. We just come against any spirit that is trying to distract us, Lord God. And Lord, this time Lord, thank you. Continue to prepare our hearts, oh God, to the thing that you're about to pour out in this very moment. Not just here, but also to the people on the other side of the screen. Salamat Panginoon. Holy Spirit, we are excited for your move tonight. Jesus, do the thing that only you can do. Lord, we love you, we praise you. This we pray. In Jesus' name, amen. Palakpakan muna natin si Lord. Praise God. Thank you, Lord. Sino dito, yung phone mo naka-silent? Yan. Kapag, ito, danas na danas ng young people eh. Bago matawagan, mayroon pang sasagot sa iyo, the number you have dialed is, anong ginagawa nyo? Yung naka-voicemail, yan. Yan, mga voicemail. Kaya naman, ang phone mo ay nakalagay sa alam niyo po, sa bahay talaga, yung cellphone po ay naging usapin sa bahay. Sabi namin, nagsa-cellphone pa kayo, hindi niyo naman sasagutin. Sabi pa nung magulang namin, kayo ay may cellphone, binabayaran niyo, hindi niyo naman sagutin. Wow. Ganun po sa bahay, kaya po kami ngayon, walang naka-silent na cellphone sa bahay. Kasi kapag may tumawag si nanay at si tatay, kailangan sagutin. Young people, kapag tumatawag ang parents, kailangang sagutin. Okay? Magulang, huwag nyo nang tingnan. Huwag nyo nang tingnan. Amen? Kasi napakahalaga kapag may tumatawag sa atin. Amen? Kapag nga, halimbawa, natawag yung order natin, let's say sa Jollibee, or kaya sa McDonald's, sa Tim Hortons, or kaya naman sa Starbucks, pag tinawag, order of Ray, wow. Order of Trisha, di ba? Excited tayo, may pagpalakpak na. Diyan yung Chicken Joy ko, excited ka.
Di ba ang sarap minsan kapag tinatawag ng iba yung pangalan natin kasi alam natin na kilala nila tayo. Di ba? O kaya naman tinawag ka ng friend mo. Di ba? Imbes na yung friend mo, okay, ang unang tawagan ay si Lord dahil sobrang close kayo ng friend mo. Ang unang tinawagan ng friend mo ay ikaw. Ikaw naman, masaya ka kasi kwento niya sa iyo ang buhay niya. Ayan. Very important, no? Kapag merong tumatawag sa atin at we feel good if someone knows our name. And we're going to talk about Samuel today. Sino ba si Samuel? Samuel, during dun sa time na binasa natin ng scripture, that was the time na mentor pa lang siya ni Eli. Samuel is the last judge, no, during his time, and he's also the first prophet, no? And through the Lord speaking to him, there was a great movement from leadership to divine communication of the Lord to His people. Nung nagkaroon ng first prophet sa Bible, nagkaroon na ng direktang pangungusap ang Lord, no? Bakit divine? Because he was a prophet. He received a word from the Lord and he shared it to his people. Sino dito gusto mo si Lord lagi nangungusap sa iyo? Amen. Yun nga pag may information si friend mo, excited na excited ka. Sino dito kapag may nag-text sa'yo, sabi sa'yo nung nag-text sa'yo, friend, ikaw nawawala pa yung antok mo. O kaya naman, may nag-text sa'yo, pag alam na babangon agad, nawawala yung antok no? Excited ka kapag may magkakausap sa'yo. Excited ka kapag may mangungusap sa'yo. Amen. And how about if in our Christian life, like Samuel, if we're going back to the verse 7, can we show verse 7? Sabi doon sa verse 7, now Samuel did not yet know the Lord. Hindi pa niya kilala si Lord during that time. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Imagine Samuel, wala pa siyang relasyon kay Lord. Pero, nung tumawag si Lord sa kanya, bumangon agad siya. Amen. Alam niyo po, ako'y nablbless si Kuya Dindo wala dito Nablbless ako kay Kuya Dindo. Very, very effective yung pagtawag niya sa kanyang mga anak. Sisipol lang, lalapit na. Ginagaya ko nga yung sipol, hindi ko magaya Ang galing. Alam ng mga anak nila, Denise, sila Gerald, kapag sumipol yung daddy nila, ang bilis maglapitan. I-try nyo po. O kaya gumawa kayo ng sarili nyong sipol. Yan. Alam nyo po, hearing someone's voice, especially in our lives, the choices that we make are heavily influenced by the voices that we hear. Tama? Kapag pagpili mo ng trabaho, it is heavily influenced by the voices that you hear. Pagpili mo ng course sa mga young people, it is heavily influenced by the people or the voices that you hear. O kaya naman, in any decisions that we are about to make, the choices that we are about to make are heavily influenced by the voices that we hear. Sino dito gumagamit ng GPS? Yan. Diba tayo, almost lahat ngayon, gumagamit tayo ng GPS. Dati ang maps, walang boses. Ngayon, ang GPS, especially sa Pinas, alam niyo po yung app na Waze? Yan. Yung app na Waze. Yung GPS po sa Pinas, yung Waze, nababago yung boses. Pwedeng boses sino ba mga artista ngayon? Vice Ganda sa Pinas, yan. Pwedeng yun ang boses. Pwedeng ang boses mo Dati ang maps hindi nagsasalita, ngayon ang maps nagsasalita na. Minsan nga, ang Bible, di ba? Meron na din siya nagsasalita. Di ba? O kaya naman, balik tayo sa GPS. Doon pala sa GPS, nag-turn right. Yung turn right mo is 2 kilometers pa. Bago mag 2 kilometers, naka-ready ka na sa right. Di ba? Sinasabi mo, para hindi ko ma-miss yung turn ko, magra-right na ako ngayon. Di ba? O kaya naman sinabi ng GPS mo, in a roundabout. Di ba? O Batanggan niyo yung GPS, in a roundabout. Ganyan. Diba? Nire-ready mo yung sarili mo na makapunta ka doon sa direction na yun. Doon pa lang sa boses ng GPS, ang galing natin sumunod. No? How about kapag naman meron tayong naririnig na ibang bagay? Let's say ngayon, mga news. Especially now, ang daming nangyayari sa paligid, we just had our new Prime Minister, this and that. Also, nakakatapos lang ng election sa Pinas. There are still a lot of things that we are hearing. Pero, have you ever come to the point of which voice do we listen to? Which voice do we try to hear? Are we like Samuel, na isang
salita lang ni Lord, babangon ka na agad, grabe. Sino dito natutulog ka, biglang nangusap sa'yo si Lord, biglang bumangon at nag-pray? Sino dito tutulog ka, o kaya naman naglilinis ka, o kaya naman may ginagawa ka, nagluluto ka, biglang nangusap sa'yo si Lord? Wow, biglang mo tinigil. Oh, titindi, no? O kaya naman, you are busy and doing something, tapos may biglang sinabi sa'yo si Lord, sabi sa'yo ni Lord, anak, ipag-pray mo si ganito, ganyan. Tapos sabi mo kay Lord po, Big brother, is that you? Diba? Ano kayang feel natin kapag yung boses si Lord very audible? Yung parang talagang, yung parang ganito, naka-mic, no? Siguro feeling ko kapag totoong audible ang voice si Lord. Yung parang talaga naka-mic, let's say kahit nasan ka nagpunta, nasa washroom ka, or nag-school, nagda-drive, may bigla kang marinig na boses. Ano ma-feel mo? Big brother, is that you? Am I nominated? Am I evicted? No? Alam niyo po, we, as a child of God, we know the voice of the Father. Amen. The sheep knows the voice of the shepherd. And I believe, tayo lahat na narito, blessed tayo, kasi rinig natin ang boses ni Lord. Remember what we have discussed months ago? Si Lord hindi bingi, no? Hindi maikli ang kanyang kamay, hindi siya bulag. Nagiging hadlang na ang kasalanan. I believe, praise be to God, by His grace, we were able to surrender everything to Him. At ngayon, naririnig natin si Lord. Amen. Rinig mo si Lord. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sinong naririnig mo? Si Judith ba? Dadating na ako bukas. Bagong buwan. Si Jonah ba? Mag-aakin si na uli. Anong naririnig mo? Ano? O kaya naman, Lunes na uli. Anong babaunin ng asawa ko? Anong naririnig mo? Sa mga students, magtatapos ng school, mag-e-exam na uli, mag-aaral na ba ako? Anong naririnig mong boses? Diba? Are you ready to hear and listen, no, to whatever voice is coming unto you? And it's really important na we must identify kung anong boses ang naririnig natin. Actually, there are 4 voices na usually natin naririnig. There are 4 voices that we tend to hear. 4 to. Meron dito, number 1, voice that we usually hear. Unang voice na naririnig natin, especially we as Christian, una is God's voice. Pangalawa, we have the enemy's voice, no, who's trying to deceive us. Third is yung boses mo. 4 is yung boses ng katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, partner, ano bang plano mo ngayong taon? O kaya sa summer, ano bang gusto mo? 'Di ba? Isang kalabit pangalan ng katabi mo, uy, sa ganito, mag-swimming tayo. O 'di ba? Pinakinggan mo yung boses ng katabi mo. O kaya naman sabi ng katabi mo, best, parang ang ganda ang ganda ng kulot sa iyo. Yan. Kahapon sa live group po, usapang kulot. Yan. May mga nagpapakulot. Gusto niyo po ba magpakulot? Yan. Kukulutin namin kayo. Yan. No? Itong 4 na boses ito, we tend to hear these kinds of voice. First is God's voice, second is the enemy's voice, third is your voice, and the 4th one is the voice around you. Una is the voice of God. Who among of you is really, alam mo, si Lord ay nangungusap sa'yo. Diba? We as Christians, we should know that the Lord is talking to us. Amen? Kasi it is very scary if we as followers of Christ, hindi natin rinig ang boses ni Lord. Alam niyo po, before I was driving dito sa Edmonton, bago pa ako dito, I think I shared this already to you. Hindi ako sure sa daan. Yung GPS, yun ang tinuturo. Pero, in my head, may nagsasabi sa akin, sige, diretso mo lang. Alam niyo po, biyaya ni Lord, during that time, hindi ko tinuloy ang pagliko kasi nung nakita ko yung pagliko, sarado pala yung daan. Tinuloy ko ang pagdadrive. Sabi ko, Lord, thank you, ginaid mo ko. Ang sarap kapag si Lord audible na nangungusap sa atin. Sino dito, minsan nagplano ka, Lord, sige, I will do this day. Tapos bigla nangusap sa'yo si Lord, anak, huwag mong gawin yan. Hindi mo tinuloy maglaba kasi uulan pala. Diba? Hindi mo tinuloy mag-grocery kasi meron palang magiging, iningatan ka ni Lord. May nangyari along the way. Praise God. Hindi mo tinuloy. No? That's how God is also talking to us. Number 2, yung boses ng kaaway. Ano ba nangyayari kapag pinapakinggan natin ng boses ng enemy? When we tend to hear the enemy's voice, ano nangyayari? Nangihina tayo. We tend to be, we lost focus of God's promises.
nawawala tayo sa trajectory ng pangako sa atin ni Lord, kapag pinapakinggan natin ng enemy, ang sabi ng enemy, hindi mo mararating yan. Ano nangyayari sa atin? Kapag ang sabi ng enemy, wala ka ng pag-asa. O kapag yun ang pinakinggan mo, ano mangyayari sa atin? Diba? Kapag pinakinggan natin ang boses ng kaaway, we won't really fulfill yung promises, we won't experience the fulfillment, yung promises ni Lord. Pangatlo, yung boses mo. Ano ba yung gusto mo? Alin na mas malakas? Boses ni Lord o boses mo? Parang, ang sarap today. Ang sarap mag-Netflix. Wow. Ang sarap mag-shopping. Ang sarap, ano pa bang masarap? Kahapon, no? Kahapon, alam niyo po, kahapon kasi nag-fishing kami, kasama ko si Kuya Rockwell, si Ryan. We left the house 4 a.m. Ganon kami ka-pursigido makapanghuli ng isda. 4 a.m. kami umalis ng bahay, dumating kami ng White Court. Tapos sa hapon, dire-diretso na, nag-live ko ganito. I arrived home, mga 9, lampas na 9 p.m. Sabi ko sa tao sa bahay, kila Kuya Sani, kila Ate Julie, di ko na po kaya, tutulog na po ako. Diretso ako sa kwarto ko. Sabi ko sa sarili ko, patutulog na ako, hindi ko na kaya. Sobrang ingay pa nila sa bahay. Sabi di ko alam basta may nagbibidyoke sa taas, may nagdadaldal sa tabi ng kwarto ko, may nagpa-practice sa baba, basta may nagsabi, kanta tayo ng kanta, baka madat na tayo ni Pastor. Ika nung isa, andyan na si Pastor, tulog na lang. Alam niyo pa, pinakinggan ko talaga kagabi yung antok ko. Gusto ko nang matulog. Ano pinapakinggan natin? Yung boses mo? Kasi kung pinakinggan mo yung boses mo, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Yun yung mangyayari. Your decisions today will lead you to your destination tomorrow. Yung pa-apat, the voice around you. Sino dito you are heavily influenced by the person beside you? Sabihin sa'yo, hindi bagay sa'yo yung suot mo. Ikaw naman next week, iba na ang damit mo. Diba? O kaya sabi ng katabi mo, uy, parang ang pogi mo ngayon Okay? Because you are heavily influenced ng boses ng katabi mo. Ikaw naman, papasok ka ng church, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Diba? Sabi nung katabi mo, sister, I like your haircut. Diba? Because you are heavily influenced by the voice of the person beside you. Pagpasok mo uli ng church next Sunday, bago na uli yung hairstyle mo. Kasi you are heavily influenced by the voice of the person beside you. Diba? Meron tayong iba't ibang boses na napapakinggan. Una is yung boses ng Diyos. Pangalawa is the voice of the enemy. Patatlo is our own voice. And paapat, the voice around us. Diyan sa apat na yan, ano ang usually nating pinapakinggan? Diyan sa apat na yan, which voice do we really tend to listen to? Okay? Here comes the argument of which is which. Alin ang susundin mo? Sinabi ni Lord na may pangako siya sa'yo, pero ang sabi ng boses ng kaaway, hindi mangyayari yan sa'yo. Tapos yung sabi ng boses mo, kaya ko pa ba to? Sabi naman ng boses ng tao sa paligid mo, suntok sa buwan ang ginagawa mo. Aling boses ang papakinggan mo? Yung boses ni Lord na sabi may pangako siya sa'yo? Boses ng enemy, letter B? Letter B. Letter B, boses ng kaaway. Sabi ng kaaway, hindi magandang future mo. Letter C, boses mo, magagawa ko pa ba to? Letter D, suntok sa buwan ng ginagawa mo. Which voice? A, B, C, or D? May palaro po tayo. Letter A, punta po dito. Letter B. Which is which? Napakahalaga kung aling boses ang pinapakinggan mo. Napakahalaga. Are you still listening to the voice of your past? Are you still listening to the argument na hindi na magkakaroon ng future ang nangyayari sa'yo? Are you listening to the argument of what satisfies your flesh? Which is which? Alin ba talaga pinapakinggan natin? Christians, it's very important, especially nowadays, especially this month. The world is celebrating something this month. But we must listen to what the Lord is trying to tell us. Amen? Do you guys know what the world is celebrating this month? Makikita nyo. May mga itataas na mga flag dyan. O kaya yung mga pina-follow natin, mga social media, especially mga companies, magbabago sila ng mga logo. Makikita nyo this month. Pero, which voice are we listening to? Anong boses ang pinapakinggan natin? Which you watch,
which you will be. Which you listen, it's which you will go. Kagaya ng pagsunod natin sa GPS, sinusundan natin, di yun ang sinusunod natin. Which you train for, you will be best at. Which you strive for, will be which that desired by your heart. Alam niyo po, maraming nakikipag-agawan sa atin. Maraming nakikipag-agawan sa iyo. Si Lord, I believe the Lord already have won the victory on the cross for you and for me. To experience the victory na nagmumula sa Panginoong Yesus. Magpapaagaw ka ba sa lies ng enemy? Magpapahila ka ba sa sarili mong boses? Magpapahila ka ba sa boses ng mga katabi mo? O minsan nga, yung katabi mo, sasabi niyo, alam niyo, yung may friend kayong mema? Alam niyo po yung mema? Mema sabi lang. Yung pagkakakita sa'yo, alam mo, ganito, ganyan. Pero tanungin mo, nagawa mo na ba? Hindi pa nga eh. Alam niyo yung mga friend yung mema, may mabanggit lang, may ma-feel lang. Pero alam niyo po, kapag pinakinggan natin si Lord, tayo ay may mema din. Alam nating may mangyayari sa Lord. Amen. Kasi kapag pinakinggan natin ang boses si Lord, alam natin, may gagawin pa mas matindi si Lord. Amen. Kasi iba kapag boses ng Diyos ang ating pinakinggan. Amen. Nagigets nyo na ba ngayon? Are you having this question to yourself na, ano nga bang pinapakinggan ko? Ano nga bang pinapakinggan natin ngayon? The Lord's instruction, especially kay Samuel during that time, the Lord's instruction is our life construction. Kung anong instruction sa atin ni Lord, doon niya gusto makonstruct ang ating buhay. It's really amazing. Kanina po sa morning devotion, may na-share ako doon kasi the Lord madami siyang binibigay na regulations, instructions during the Old Testament. And researchers have found out, kaya pala ganun, kasi napakinggan ko na po sa podcast I forgot which verse. Pero ang sabi doon, wag daw pagsamahin ng cotton sa ganito kapag gagawa ka ng damit, especially kapag pinagsama ng polyester. Ang mangyayari pala, it will give you a magkakaroon ng bad effect sa katawan. Also, I think that was Elijah who is fasting. Sinabi sa kanya ni Lord, itong 6 na ingredients ang pagsama-samahin nyo. Nung sinerge ngayon, yung 6 na ingredients, yung pala yung main source ng protein. Walang makakaalam. Dati, kung bakit yun ang kailangang suutin, kung bakit yun ang kailangang kainin, si Lord lang nakakaalam. Pero researchers found out these days, beneficial kapag galing kay Lord. Very effective kapag instructions si Lord. It will lead us to the best kapag ang pinakinggan talaga natin ay word ni Lord. Amen? Now, like to Samuel's life, I have a personal question to all of you. Do you personally hear si Lord? Personal mo bang napapakinggan si Lord? Every day. No? Sa school, sa mga nag-i-school, sa nagwo-work. Do you personally hear the voice of God? O sa mga parents, no? Because you're parenting. Do you personally hear the voice of the Lord as you lead your children? Sa mga nagwo-work, do you personally listen sa voice ni Lord while you were working? In everything that we do, sino pinapakinggan natin? Sa emotions natin, sino mas malakas ang boses? Sa nararamdaman natin, ano mas malakas sa boses? Sa mga kakulangan natin, anong mas malakas sa boses? Kulang ka na nga, papakinggan mo pa yung boses mo. Yung boses mo na, wala na, negative na naman. Sabi nga ni Lord, mag-provide siya eh. Ano pinapakinggan natin boses? Sabi nga ni Lord, you are a new creation, bago ka na. Pilit mo sinasabi, ako lang to, ito ako eh. Which voice do we tend to listen to? Because we won't go fully to the next season ni Lord sa atin kung ating pilit pinapakinggan ay yung dati pa. How do we personally listen sa word ni Lord? Mayroon po akong 3 dito. Number 1, how to personally hear God. Number 1, have a personal revelation from the Lord. Like what happened to Samuel in 1 Samuel chapter 3, 7-8. Sabi dito, now Samuel did not yet know the Lord,
Hindi pa niya kilala si Lord. Wala pa siyang relasyon sa Panginoon. The word of the Lord had not yet been revealed to him. May tanong po ako sa inyo. Kasi here, I believe here in our anointed family here in J1 Sherwood Park, most of us, no, tayo we are in this journey na si Lord ay marami pang pinapatunayan. We are in this journey na marami pang i-encounter sa atin si Lord. But have you ever asked the Lord, Lord, today, anong i-reveal mo? Today, paano ka mangungusap? Kasi, like the story of Samuel, hindi pa niya kilala si Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, when we were still outside the church, when we still have the relationship with Christ, anong lagi nare-reveal sa atin? Diba kapag ganito, whether, halimbawa, wala pa tayo sa Lord, no? Kung ako, wala pa ako sa Lord that time, ganito nakikita ko, ganyang weather, naku, ako uuwi na. Sabi ko, labasin yung payong, labasin yung payong. Ako uuwi na, masama ang panahon. Pero praise God, I believe nangusap si Lord sa atin ngayon. Kasi when we listen to God, especially now, sasabihin natin, Lord, mag-worship ako kahit pangit ang weather. Kasi we listen to the voice of the Lord. Lord, pupunta ako sa presence mo. Kasi alam ko mas matindi ang presence mo kaysa sa weather. Amen. Verse 8, a third time the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, akala ni Samuel, si Eli ang tatawag sa kanya, here I am. Tinawag mo ba ako? Andito na ako. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. In our personal walk with the Lord, sino nag-help sa atin na marinig ang boses ni Lord? Who help you to listen God's voice today? Yung katabi mo ba? Kung yung katabi mo, sabihin mo, thank you partner. Diba? Tinulungan mo ako marinig ang boses ni Lord. Alam nyo, it's not by other people na fully maririnig natin ang boses ni Lord. Ang pakikinig ng boses ni Lord, it is intentional. Intentional nga tayo magbukas minsan ng YouTube makikinig tayo. Intentional tayo minsan magbukas ng balita kasi gusto nating marinig ang nangyayari. Intentional nating buksan ng mga podcast kasi we want to listen to something new. Intentional tayo nakikinig ng iba't ibang bagay. To have personal, audible voice from the Lord, dapat intentional din. Kasi Samuel, hindi pa man niya kilala si Lord, bumangon na siya. Intentional siyang nakinig. And for us to have a personal revelation from the Lord, magbasa tayo ng word ni Lord. Huwag mong iasa sa life group leader mo. Huwag mong iasa kapag nagsasama-sama lang tayo. Huwag mong iasa kapag prayer works, kapag Sunday. Huwag mong iasa kapag may nakita ka lang na TikTok. Huwag mong iasa kapag may nakita ka lang na Facebook Reels. Huwag mong iasa sa iba ang growth mo. Gustuhin mo si Lord ay may personal na pangungusap sa'yo. Gustuhin mo na si Lord ay may fresh revelation sa'yo. Alam niyo po, I am listening a podcast of a pastor now. Ang kanyang church, ang pangalan ay, it's in America, ang pangalan ng church ay Mercy Culture. In 8 years, they were able to have thousands already. And 8 years and then 8 churches din. And sineshare niya ang secret. Sinasabi niya talaga sa kanyang sa mga members na sabi niya, let's all have our personal revelation from the Lord daily. Kasi kung tayo, every Sunday lang tayo magkakaroon ng personal revelation from the Lord, edi Sunday pa lang tayo makakatanggap ng bago. Kung from the whole week, lahat tayo may fresh revelation from the Lord, edi Sunday pa lang, revival na. Kasi kung lahat tayo, papasok tayo dito sa church, we have a fresh revelation, we are ready to pray for one another. We are ready to encourage one another. We are ready to worship. Nasa car pa lang, nagwo-worship ka na. Kasi bago ka magpunta sa church, meron ka ng personal revelation sa Lord. Amen? Paggising mo pa lang kasi meron kang personal revelation sa Lord. Ang gusto mo nga, dahil excited ka, magpuri sa Lord. Kagabi pa lang, plinansya mo na, susuotin mo, ready mo na. Kung yung car mo, kakaunti na yung gas, sabi pa lang, naggagas ka na kasi ayaw mong malate sa church kasi you want meron ka na natanggap na fresh revelation sa Panginoon. Amen? Halimbawa, may tanong tayo, itanong mo kay Lord. Magbasa tayo ng word.
You need to clarify something, read the Bible. You're feeling down, read the Bible. You're being attacked with anxiety, read the Bible. You have a problem financially, read the Bible. Always read the Bible. Amen? Because without the Word of God, we wouldn't be here. Actually, ang Bible nga may ibig sabihin eh. They created the meaning of the Bible, yung B-I-B-L-E. B means before, mamaya, pag naalala ko. Ito na. Basic instruction before leaving and leaving earth. Binigay ni Lord ang word niya for us to fully know kung paano tayo magdadirect sa buhay na to. Napakarami nangyayari. Ang daming hindi natin sure kung ano nangyayari, anong possible na mangyari bukas. Pero kung tayo ay may personal na revelation sa Panginoon, I believe walang magpapabagsak sa atin. Kung meron tayong personal na revelation mula sa Lord, wala pa man tayo sa church, hindi pa man tayo nagla-life group, hindi pa man tayo nagsasama-sama, kung meron tayong personal revelation sa Lord, I believe grabe yung gagawin ni Lord. Amen. Your decisions will lead to your destinations. And saan galing ang decisions? Our decisions are heavily influenced to which voice we are hearing to. Saan ka nakakagawa ng decision? Alam niyo po, mostly sa atin, especially now, marami sa atin, alam niyo yung hearsay, dahil narinig mo na maganda let's say, dahil narinig mo masarap magtimpla sa Starbucks doon ka pupunta. Narinig mo lang hindi mo pa na-experience, narinig mo lang. Narinig mo sa nagsabi sa'yo na maganda daw sa part na yun. Dahil narinig mo lang, di mo pa nakikita ang picture, drive ka agad. Pagtingin mo, maganda, tulay lang. Narinig mo lang Narinig mo na sa trabahong to, maganda ang sahod. Pagpasok mo sa trabaho yon, umiiyak ka. Kasi ang alam mo lang, maganda ang sahod, pero buwis buhay pala. Kasi narinig mo lang. Narinig mo na maganda sa lugar na yon, kaya naman masarap kumain doon. Narinig mo lang sa iba. Pumunta ka kagad. Pero tayo, kapag meron tayong personal devotion sa Lord, personal revelation mula sa Panginoon, lagi tayong makakarinig ng pangako ni Lord. Kung na-excite pa nga lang tayo sa naririnig natin mula sa iba, how much more kapag si Lord mismo nangusap sa atin. Amen. Kung excited tayo sa, may nagsabi tayo, sino dito na-excite ka kapag, yung tax ko, dumating na, gano'n. O kaya naman yung mga GST o ganyan. Di ba excited ka? O ganyan. Mas mag-excited tayo, magkaroon ng fresh revelation sa Lord. Kasi everything here on earth will fade, but the Word of God will remain. Amen. Hindi lahat ng may pandinig nakikinig Tanungin mo yung katabi mo, magaling ka ba makinig? Magaling ka ba makinig? Nung elementary, sa Pinas, sabi ng teacher mo, okay, students, 1/4. Tatanong mo, 1/4 po? Sabi ng teacher nyo, okay, class, 1 to 10. Sagot nyo naman, ma'am, 1 to 10? Sabi ng teacher mo, okay, get 1 whole sheet of paper. Sabi nyo naman sa teacher nyo, 1 whole sheet po? Ang kulit. Kasi, hindi nakikinig. Amen? Minsan, sinabi na ni Lord directly sa atin, pero meron tayong gustong pakinggan. Sinabi na ni Lord directly yung gusto niyang mangyari sa atin, pero meron tayong gustong kalabasan. Meron tayong, si Lord, ang dami niya nang ni-reveal sa atin. Amen? I believe lahat na nakaupo dito, lahat ng karap ko, meron nang ni-reveal sa'yo si Lord. Minsan namimiss lang natin kasi meron tayong gustong pakinggan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, si Lord ang pakinggan mo. Amen? Si Lord ang pakinggan natin. Bakit? Kasi, alam niyo po, kung ngayon pa lang, may sinasabi si Lord, what if yung sinasabi ngayon ni Lord sa'yo, mayroon siyang fresh revelation sa'yo, mamiss mo. Diba? Sayang. Sabi sa Matthew 11 verse 15, sabi ni Jesus during that time, kasi nag-share siya. Sabi ni Jesus sa mga tao, whoever has ears, let them hear. Alam niyo po, when I was still handling the youth, sinasabi ko sa kanila, lahat ng tenga, makinig. Lahat ng may bibig, tumahimik. Lahat naman sila.
Pastor, English. Ay, English pala. Diba? Kasi alam ni Lord, iba yung narinig mo sa pinakinggan mo. Kasi kapag narinig mo lang, okay. Pero kapag talagang pinakinggan natin ang word ni Lord, lalakaran talaga natin eh. Kapag pinakinggan natin ang word ni Lord, talagang there will be a manifestation of His promises kasi pinakinggan mo ng ayos, pumasok sa puso. Hindi lang lumabas ang nguso. Diba? Hindi lang dumaan sa tenga. Pumasok hanggang puso. Amen? And I believe, alam niyo po, there are times na sabi ni Lord sa atin, anak, magtiwala ka naman sa akin. Dahil wala tayong revelation sa Kanya, punong-puno tayo ng pag-alala. Sinabi na ni Lord that He is working. Tayo naman, anxious na anxious. Sinabi na ni Lord na wag mong gawin. Ikaw naman, ginawa mo pa. Sinabi na ni Lord, wag mong sagutin. Sino nang nasaktan? Sinabi ni Lord, wag mong ligawan. Sino ang nasaktan? Diba? Tapos, sasabihin natin, Lord, bakit hindi mo ako ginabayan? Lord, bakit hindi mo ako sinamahan? Eh si Lord nga, lagi siya nagsasabi sa atin. Lagi siya nagre-reveal sa atin. Hindi lang natin pinapakinggan. Amen. Ang totoo, ginagabayan naman tayo ni Lord eh. Kaso, there are most of the times na ayaw lang nating makinig sa paggabay ng Lord. Amen. I hope and I pray, you and me today will continuously desire to hear personally from the Lord. Amen. Amen. Sino dito gusto mo marinig yung boses ni Lord directly? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, huwag kang maingay. Wag mo akong di ba? Kaya sa sinasabi ng enemy sa'yo, Satan, huwag kang maingay, tapos ka na. Ganunin nyo. O kaya nung merong kaming topic one time sa post-MGR, di ba, meron tayong dito sa Canada, sanay na sanay tayong gumamit ng credit kasi kailangan natin ng credit score. Pwede nyo utusan. O yung due date ko, yung June na. Utusan nyo. Judith, bayaran mo sarili mo. Utusan mo. June na. Ikaw na naman. Ayoko na sa'yo. Bayaran mo sarili mo. Pwede naman sa pagiging word na hindi ka naaasa na ika nga ng iba ay nasa, sabi narinig ko kahapon, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yes, it's true. Pero, ano papakinggan mo? Yung nagpapahina sa'yo, yung word ni Lord na nagpapalakas sa'yo. Amen? Alin na papakinggan mo? Utusan mo. Alam niyo po, kapag ako naiingayan na sa bahay, actually, kung kayo po nakasakay na sa akin, mapapansin nyo, ang boses po ng GPS ko ay hindi babae. Ang boses po ng GPS ko, lalaki na. Kasi, dahil minsan, lagi wala si tatay. Wala si Kuya Raquel. Ang lagi ko pong kasama ay, lahat matitinis ang boses. Kaya gusto ko po kayo sinusundo. Yan. Kasi naririnig ko, iba naman yung tono, iba yung timbre. Yan. Yan. Amen. Anong pinapakinggan mo? Saan ka nakikinig? Amen. Anong pinapakinggan mo? Okay. Tandaan nyo, last week, ang topic natin, new song. Broken na broken ka, kakabreak nyo lang, may naiwan sa'yo, papatugtugin mo naman. Ano yan? Di ba sinabi mo? Ganyan. Diba? O kaya naman, papatugtugin mo pa, malungkot ka na nga. Ano pa ba? Wala na ako alam na malungkot na kanta eh. Anong malungkot niyong kanta? Hindi ko kayang tanggapin yan. Thank you, Kuya Sunny. Diba? Malungkot ka na nga, makikinig ka pa sa malungkot. Kaya masarap sumama sa masasaya. Tingnan yung katabi mo yan. Lagi yan nakangiti. Samahan mo lagi. Amen. Yun. No, pinakitang pang mais. Hamanap, pakinggan natin lagi ang boses ni Lord. Wag mo laging ilalagay ang sarili mo kung saan malalayo ka sa boses ni Lord. Kaya maganda po ang life grouping. Maganda kapag tayo ay may fellowship. Maganda to. Itong ating worship service. Why? Kasi dito natin nagkakaroon tayo ng audible voice ni Lord. And especially kapag mayroon pa tayong fresh revelation sa Lord, personally, antindi. I fully believe, sabi ka nga kahapon ni Ma'am Evelyn, dumaan man sa apoy, hindi tayo masusunog. Dumaan man sa ilog, hindi ka malulunod. Lulutang na lang tayo. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig tayo kay Lord. Makinig tayo kay Lord. Amen. Number 2, don't be selective of God's voice. Don't be selective of God's voice.
Balik tayo kay Samuel. 1 Samuel, chapter 3, verse 9. Sabi dito, so Eli told Samuel, okay, kinausap ni Eli si Samuel. Sabi ni Eli, go and lay down, matulog ka uli. And if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. Alam niyo po, ang ginawa ni Samuel dyan, ang pinili niya ay makinig. Hindi lang kay Eli, kundi dahil tinuruan siya ni Eli, ito sabihin mo, speak, Lord, your servant is listening. Pinili niyang abangan ang sasabihin ni Lord na kasunod. Kasi sinunod niya si Eli, yung mentor niya, matulog ka uli, pakinggan mo uli ang boses ni Lord sa'yo, ito sabihin mo, speak, Lord, your servant is listening. Dahil sinunod ni Samuel si Eli, he was able to hear the voice of the Lord on the third time around. I have a question po sa atin lahat. Yes, we are listening the Word of God. Yes, nagbabasa tayo ng Bible. Congratulations. I'm happy that you do that. We listen to preachings. Yes, we listen to podcasts about being a Christian. But are we just being selective sa mga word ni Lord? We are so happy kapag ang usapan, blessings. Palakpakan tayo. Tapos kapag correcting na, parang tinatamad na akong umattend next week. Are we being selective on what we are hearing? Amen? Ika nga sa book of Ecclesiastes, sabi, there is a time for everything. There's a time of being happy. There's a time for mourning. Amen? May time na the Lord will build us and there's a time that the Lord will also fix us again. Amen? Are we being selective on what the Lord is trying to tell us? Sinasabi ni Lord, yes anak, maganda ka. Kasi binuo kita. Bago ka, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, kilala na kita. Pero anak, you are destroying yourself on the things that you are doing. Sasabihin mo, mahal ako ni Lord. Oo, mahal ka nga ni Lord. Yes, mahal tayo ni Lord. Pero on the things that we do, does it reflect na mahal natin si Lord? Are we being selective on what we are saying? No, kapag Sunday, we try to worship the Lord with our best. No, nilalaksan pa natin yung boses natin. Para tayong nasa The Voice. Lahat tayo pagandahan ng boses. Amen? Kasi we are trying to give our best to the Lord. Tapos pag Monday to Sunday, Monday to Saturday, ang lumalabas ulit sa bibig mo, puto kutsinta ka. Yan. Lumalabas ulit curses. Sabi mo ulit sa anak mo, patay kang bata ka. Tapos pagdating ulit ng linggo, I have decided to follow. Are we being selective on what we are trying to hear? Are we being selective on what the Lord is trying to reveal unto us? We don't get to choose God. God gets to choose us. Naniniwala ba kayo doon? Kasi actually, matagal na tayong pinili ni Lord eh. Amen? Matagal na noon pa lang, nasa dati pa tayong buhay. Alam na ni Lord, may plano ako sa anak kong ito. Wala pa man tayo dito sa church, meron ng alam na ni Lord, itong anak ko to, matindi ang pagbubuhusan ko dito. Wala pa man tayo dito, years ago, alam na ni Lord, pinili na niya tayo. But sa pagpili sa atin ni Lord, pinipili ba din natin si Lord? Are we trying to, choose God on everything that we do? Kasi kahit hindi mo piliin si Lord, lagi pa rin tayong pinipili. Amen? May mga times na nagde-devotion ka, no? You want to have a personal revelation kay Lord. Biglang yung cellphone mo, ting! Oh, ano narinig mo? Yung revelation ni Lord o yung ting? Oh. We are trying to worship the Lord, no? Ngayon, ang YouTube, kaya nagda-download na ako ng mga songs eh. Ang YouTube ngayon, babad ka na. Nararamdaman mo na sa Holy Spirit, biglang may ads. Ang ads pa naman, 2 minutes. Pagka-skip mo ng isa, meron ulit. Diba? Ang daming distraction. But are we trying to select on what we are experiencing? O kapag nagka-ads, anong gagawin mo? Ayan, sarap ng burger, makabili nga ng burger. Diba? O kaya may nag-notif sa'yo, uy, birthday pala ni sa Sunday. Doon na lang ako pupunta. Diba? O nag-notif sa'yo, uy, pwede ka ba today? May nag-call and sick lang. Anong pipiliin mo? Diba? Are we being selective on what the Lord is trying to tell? Or are we ready to whatever the Lord will tell us?
Are you ready sa kung ano man sabihin sa'yo ni Lord? Amen. As a church, we must be receptive of what the Holy Spirit is trying to tell us. Dapat open tayo sa kung anong sabihin sa atin ni Lord. What if sabihin sa'yo, anak, gusto kitang gamitin. Yes mo na lang hinihintay ko. Amen. Gagawa at gagawa ng paraan si Lord para tayo makabalik sa Kanya. Kung we are just listening to our flesh, we are listening to the world. Remember Jonah? Nung tinawag siya ni Lord, nung sinabi ni Lord kay Jonah, go to Nineveh and share with love to those people. Sabi ni Jonah, maliligtas ba sila? Ang ginawa ni Jonah, nagtatakbo siya, siya'y pinatalsik sa boat, tapos nakain siya ng malaking isda. Si Lord gumawa pa rin ng paraan para makabalik si Jonah sa presence si Lord. Para si Jonah makabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi si Lord nangungusap kay Jonah. I have a question to all of us. Kapag si Lord ba nangungusap sa atin, tumatakbo tayo palapit sa Kanya o tumatakbo tayo palapit sa Panginoon? Kapag si Lord ba nangungusap sa atin, which one are we trying to do? Are we being selective, Lord? Gusto ko lang yung maganda yung feeling. Lord, gusto ko lang yung kapag okay ako. Eh si Lord nga, He carried the cross for you and for me. Hindi siya namili ko si Jesus. If wala siyang full obedience to the Father, kung di niya fully sinunod ang will ni Father, pwede sabihin ni Jesus, Diyos ka naman alis na ako dito. Bigla lumipad si Jesus habang nasa cross. Pero Jesus is not selective on the will of the Father. He was fully obedient. Sabi pa nga ni Jesus, Father, if you are willing, take this cup away from me. But sabi ni Jesus, but let your will be done. Ganun din ba ang prayer natin? Every time na may challenges na darating, every time na meron tayong pagtatagumpayan, Lord, itong gusto ko, Lord, itong bigay mo sa akin. What if ang pinagpe-pray mo ay 5-seater lang? Eh, ang gusto sa'yo ni Lord ay, ilan ang gusto nyo? 8-seater. Oh. Alam niyo po, nung pinick up namin yung sasakyan, sa Isaiah yan, yung green, ang buong akala namin, 7-seater yan. Okay yung mind ko, 7-seater. Kasi si David, 7-seater din. Nagulat ako Pagdating namin, nung kukunin na, 8-seater pala yun. 8-seater ka pala. Sabi ko, dinagdagan nyo ng upuan yan? Alam niyo yun? Iba kapag si Lord ang nangusap. Amen. Let's not be selective of what the Lord is trying to tell us. Bakit? Laging mas best ang gusto ni Lord para sa atin. Amen. Ayaw ni Lord na tayo mapasama. Ang gusto ni Lord tayo mapamunta palagi. Paangat ng paangat, paganda ng paganda. There could be hard times, but those hard times, nilagayan ni Lord to build us, not to destroy us. Nilagayan ni Lord yung mga trials, not for us to lose courage, but for us to be encouraged. When the storm comes, we will be standing still. Amen. Tandaan nyo, we have discussed, tayo ay merong pananampalatayang hindi tumutupi. Ang tindi nun, pananampalatayang hindi tumutupi, parang tongue twister. No? You have a faith that is not caving in. Amen. Dumaan man ang apoy. Paano kung sabihin mo, Lord, ito nga gusto ko, ayoko na mag-church. Hindi ka lang binati ni sister. Hindi mo lang narinig yung boses ni sister. Imbis na marinig mo yung boses ni Lord. Hindi na ako mag-church, suplada naman kayo dyan. Intindi. Diba? O kaya naman kapag meron kayo nagbibiruan kayo, kaya masama minsan yung masyadong yung familiarity. Lagyan niyo po ng limit ang inyong mga biro-biruan. Tinitimbang din ang sinasabi. No, kasi sometimes hindi natin napipigilan yung excitement ng dila mo. Minsan, nasasabi mo lahat. Maya-maya, hindi natin napipili yung sasabihin natin. Mamaya-maya, si kapatid, grabe yung pagbibiro niyo sa akin, hindi na ako magcha-church. Eh yung si kapatid naman, because selective siya sa pinapakinggan niya, yun yung sinabi sa akin Ayun, doon na nag-dwell. Let's not be selective. Of what the Lord is trying to tell us. Kung anong sabihin ni Lord, be it. Kung anong iutos ni Lord, be it. Sabi sa Psalms 27 verse 11, sabi ni David sa Psalms niya, teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Si David, marami na siyang pinagtagumpayan, marami na siyang napatay na lion, marami na siyang napatay na bear during the time na siya ay shepherd, ganyan. Ito pa rin ang prayer niya, Lord, teach me your way. Turuan mo ako, lead me straight path because of my oppressors. Sino dito, when you fully given your life to the Lord, parang masasabi mo,
parang dumami ata ang problema ko ngayon. Nung di pa ako nag-church, okay na ako. Trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Wala akong masyadong problema nun eh. Pero ngayon, nung nag-church ka, nung we have given your life to the Lord, may mga challenges. Alam niyo kung bakit? The enemy is trying to pull us away from the Lord's presence. Pero makikinig ka ba dun? Makikinig ka ba eh? He is in us is greater than he who is in this world. Amen. Mas matindi si Holy Spirit na kumikilos sa atin. Amen. Mas matindi mangusap si Jesus. Amen. And alam niyo po, to be honest, hindi ko pinangarap na ako ay maging poging pastor. Pogi lang. To be honest, not in my dreams. I was a youth pastor since 2019 until 2023. That was my experience of pastoring. Then other than that, wala na. Kasi ang isip ko lang noon, Lord, kung anong sabihin mo, maglilingkod ako. Marami, sinasabi ko nga sa mga Ninang Wesa, kila Doc Jing, madami pa nga po akong kailangang aralin eh. Kasi to be honest, ang alam ko lang, sumunod kay Lord. Yun lang ang nasa heart ko. Lord, anong sasabihin mo today? Lord, anong revelation mo today? Yun lang. Yun lang ang nasa heart ko. Lord, anong pinapagawa mo sa akin today? Amen. Hindi ako namimili. Hindi ako namimili kaya to be honest, prayer ko, Lord, kung saan mo ako kailangan, doon mo ako dalhin. Amen. Ganun, di ba tayo? Baka sinabi sa'yo ni Pastor, mag-open yung prayer ka. Ay, pang LG lang po ako. What if sinabi sa'yo ni Pastor, ikaw sa linggo? Ayaw niyo, opportunity yun. Alam niyo po, nung first time na pinagkatiwalaan ako ng pastor ko na mag-share sa pulpit, I take it as a challenge. Kasi alam ko, after the challenge, may blessing si Lord. Sige, palakpan natin si Lord. Tinuruan po ako ni Lord. Actually, tinuruan ako ni Lord in a hard way. Before, nung wala pa ako sa Lord, I know to myself na I am a very, ako yung tipo na competitive, yung ganyan. Kasi nga, gusto ko na may patunayan. I want my parents to be proud, ganyan. Pero tinuruan ako ni Lord. Yung maglingkod pa lang pala ako kay Lord, si Lord, nag-create sa akin, proud na siya. How much more, yung prayer natin, Lord, wala naman akong alam, basta maglilingkod ako sa iyo. Lord, ito lang ako, oh. Pero Lord, hindi ako mamimili. Kung pinaglilinis mo ako dito, susunod ako. Alam niyo po, dati nung nasa Pinas pa, pagkakatapos sa Sunday service, ako po ay part ng Patas Upuan Ministry. Walis ng floor ministry. Kulang na lang ay toilet. Kasi the Lord have taught me, do not be selective on what seasons you're going through. Do not be selective on what word the Lord is giving you. Amen. Huwag tayo mamili sa word ni Lord. Kung anong sinabi ni Lord, yun yung sinasabi ni Lord sa atin during that time. Amen. Huwag na tayo magtanong. Let's not ask anymore. Let's just have faith to the Lord that He knows what He is doing. Amen. Tandaan nyo, last week, pinakita natin yung picture nung yoke dun sa airplane. Nagtitiwala nga tayo sa boses ng captain, sasabi ng captain, okay, thank you for choosing Philippine Airlines. What if wala ka pa pala sa Pinas? Nantitrip lang yung pilot. Sinasabi niya lang, welcome to Philippines, mabuhay. Nasa Guam ka pa pala. Pero yung tiwala mo, nasa Pinas na tayo, yes, nagpapalakpakan na. What if nang prank yung piloto? Malakas yung trip ng piloto, nang prank. Sabi, thank you for choosing Philippine Airlines. Nasa Pinas na po tayo. Sabi, sa prank. Ikaw, ready mo nang kunin yung bagahe mo, tatayo ka na. Diba? Wala tayong ganung experience. Kasi tiwalang-tiwala tayo sa piloto. Pero pagdating kay Lord, Lord, gagawin ko ba talaga to? Lord, tatayo na ba ako? Lord, ito ba talaga pinapagawa mo? Magkaroon din tayo ng same trust kay Lord. Amen. Kung mataas ang tiwala natin sa salita ng tao, tanggalin natin. Kasi dapat mas mataas ang tiwala natin sa Panginoon. Amen. Kung anong sinabi ni Lord, I believe gagawin niya. Amen. Ipalakpan natin si Lord. Malapit na po matapos. Last point na po tayo.
I believe marami nang tinuturo si Lord. Amen. Sino dito, you are excited to have a fresh revelation sa Lord personally? Kung wala ka pa ng Bible, magsabi ka, bibilhan ka namin. Gusto mo yung nagsasalita pa eh. Gusto mo yung dipindot pa eh. Oh. Magsabi ka lang for you to have a fresh revelation kay Lord. Meron nga tayong cellphone. Alam niyo po, sabi ko sa youth, kung yung cellphone nyo, walang Bible app, itapon nyo na. Sayang. Bibili-bili ang magulang ng 1-2 na cellphone, tapos walang Bible, ipatapon nyo. Ganun po ako magsalita sa youth ba? Ay kapag hindi turuan, hindi matututo. Amen? We must not be selective on God's word. Number 3, last point na po tayo. We must seek His voice. Hanapin pa rin natin ang boses ni Lord wherever we go. Whatever season we may go through. Hanapin natin ang salita ng Diyos. What if dumating yung time, kasi asang-asa tayo sa app, dumating yung time, dinilit lahat ng Bible apps. Wala tayong Bible. Tapos na ba na yung Bible? Wala kang Bible sa bahay. That could happen. Kasi prayers are being banned already. In public places, in many places. Kaya ngayon pa lang, let's already have the word of the Lord wherever we go. Nagfi-fishing nga kami, may dala akong Bible kahapon eh. May dala akong Bible wherever we go. Seek the voice. Seek His voice. Sabi sa 1 Samuel chapter 3 verse 10, sabi dito, The Lord came and stood there, calling as at the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, for your servant is listening. Dalawang beses na banggit na Lord, speak, your servant is listening. Bakit? Kasi si Samuel mismo, hinahanap niya, nagsalita sa kanya. Si Samuel mismo, wala pa man siyang full revelation ni Lord. Kasi sabi doon sa verse 7, di ba? Wala pa siyang relasyon sa Lord. Pero kasi eager siyang makilala yung nangusap sa kanya. Inulit niya uli ang sabi niya, Speak, Lord, your servant is listening. We as Christians, dapat eager tayong hanapin ang boses ni Lord. Ano man ang sitwasyon, Lord, wala akong mangusap ka sa akin. Hindi lang kapag meron. Kapag nga meron, minsan nakakalimutan pa natin kausapin si Lord. Diba? Kapag lalo't wala, kausapin natin si Lord. Malakas ka, kausapin mo si Lord. Hanapin mo ang boses ni Lord. Mahina ka, hanapin mo pa rin ang boses ni Lord. Something failed, hanapin mo ang boses ni Lord. May victory ka, hanapin mo ang boses ni Lord. Amen. Tanda ko yung sabi ni Mayan nung 7 last words. Sabi ni Mayan nung 7 last words, God's silence is not His absence. Tahimik man ang Diyos, hindi ibig sabihin hindi siya gumagawa. Hindi mo man marinig ang boses ni Lord in some areas of our life, hindi ibig sabihin noon, hindi siya kumikilos sa'yo. Hindi man natin maintindihan ang revelation ni Lord during that time, hindi ibig sabihin noon, wala nang pakialam ang Diyos sa atin. Hindi man natin naiintindihan ang inaalaw ni Lord ng mga sitwasyon, pero hindi ibig sabihin, wala nang pakialam si Lord. Ang gusto lang ni Lord, magaya tayo kay Samuel, that may we fully seek. Kapag sabing seek, hanapin. Hanapin mo. Hanapin natin. Hanapin natin ang boses ni Lord. Kung saan mapaparangalan si Lord, dun tayo. Kung saan nangungusap si Lord, dun tayo. Kung saan natin mas na-experience si Lord, dun tayo. Let's seek His voice. Kasi we have a relationship with God. Hindi to one-way relationship na tayo lang magsasabi kay Lord, tayo lang nakikinig sa Kanya. Lord, okay, thank you, sinabi mo yan. Lord, thank you kasi binigay mo. Lord, thank you. Hanapin mo din siya. Hanapin mo din siya. Huwag mo sasabihin, Lord, wala ka na ba? Tulog ka na ba? Hindi, wala ka na ba pakialam sa amin? Hanapin mo si Lord. Hanapin mo kung anong nire-reveal ni Lord during that season. Hanapin mo, Lord, anong pangungusap ang meron ka ngayon? Wala ako, meron ako, Lord, mangusap ka pa rin. Because God's silence is not His absence. Hindi tayo kailanman iniwan ni Lord.
Not before, not now, and not in the future. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Anumang season, si Lord ay nangungusap. Anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, si Lord gusto mangusap sa atin. Ang kailangan lang, hanapin natin. Piliin natin. Amen. It says in Psalms 27 verse 8, sabi dito, my heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Kapag ang hanap-hanap lagi natin ng boss si Lord, alam po, very revealed na revealed. Yung word ni Lord na dumaan man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Ang nangungusap sa iyo ay si Lord. Revealed na revealed yung dumaan man sa ilog, hindi ka malulunod. Bakit? Ang pinapakinggan mo ay boses ng Diyos. Hanapin natin si Lord, church. Magkaroon tayo ng fresh revelation sa Kanya. Anong sinasabi niya sa family mo? Anong gusto niyang ipagawa sa iyo ngayon? Anong gusto niyang palakaran sa iyo ngayon? Baka matagal ka na tinatawag ni Lord. Baka matagal na nagpapahanap sa iyo si Lord. Porque may nangyari, hindi na nangungusap si Lord. Porque wala, hindi na nangungusap si Lord. Si Lord ba nangungusap kapag meron lang? Si Lord ba nangungusap kapag nangihina ka lang? Si Lord, siya ay faithful in season and out of season. Jesus is speaking to you right now. Nangungusap ngayon si Jesus. Ano ang sinasabi ngayon ni Jesus sa iyo? Ito po ang challenge ko sa atin lahat ngayon. This is our challenge for today. The real challenge is, it's not your ability to hear, but your ability to obey Him. Hanggang kailan mo siya papakinggan? Kapag okay lang lahat, papakinggan mo siya. Kapag hindi na okay, iba na papakinggan mo. Hanggang kailan mo pipiliin yung boses si Lord? Kapag masaya ka lang, kapag malungkot ka na, iba na yung papakinggan mo. Hanggang kailan mo hahanapin ang boses ng Diyos? Si Lord, nagpapahanap din siya kasi gusto niya, sweet kayo sa isa't isa. Ang gusto niya, yung relationship niyo sa isa, intact, oh. Hanapin natin si Lord every day. Let's all stand up. Kasi I believe ngayon pala nangungusap na si Lord. I believe meron tayong sinasabi kay Lord. I believe meron tayong prayer sa Panginoon. I believe meron tayong hinihingi sa Lord. Meron tayong binebeg kay Lord. Pero si Lord ba nagbebeg din sa atin? Baka naman sinasabi ni Lord, anak, bigyan mo naman ako ng time. Anak, ako naman ang hanapin mo. Anak, andito ako. Ako naman ang piliin mo. Anak, I'm here, oh. In this situation, anak, I'm here, oh. I'm here. I pray, we as a church, may we always came to the point ng ating first option na papakinggan ay hindi boses ng iba, hindi boses ng kaaway, hindi boses ng sarili mo, kundi boses ng Diyos. Church, it's time for us to walk in God's full revelation in our lives. Walang instrument. Just close your eyes. I believe may sinasabi ngayon si Lord sa'yo. Tanungin mo si Lord, Lord, sabi mo kay Lord, speak. Your servant is listening. Lord, nakikinig ako. Sabi mo, Lord, nakikinig ako sa'yo ngayon. At gusto mong ipasabi ngayon, Lord, gusto kong makinig. Sorry kung di ako nakinig. There is this still small voice. Nangungusap ngayon si Lord sa'yo. Anong sinasabi ni Lord sa'yo ngayon? Pakinggan mo ang boses ni Lord. Nangungusap sa'yo si Lord. Sige, makinig ka lang.
The Lord is talking. Baka matagal ka nang na-miss ni Lord. Baka matagal ka na niyang tinatawag. Makinig ka lang. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, speak. Your servant is listening. Nakikinig kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, mangusap ka sa amin. Mangusap ka sa amin as a church. Mangusap ka sa amin. Kung kami ay magulang, mangusap ka sa amin. Lord, kung kami nag-aaral, mangusap ka sa amin. Lord, kung meron na kami pinagtatagumpayan, mangusap ka sa amin. Lord, kung kami ay nangihina, mangusap ka sa amin. Lord, kung meron kaming pinagtatagumpayan, Lord, speak. Your servant is listening. I believe kinakausap ka na ngayon ni Lord. Church, it's not our ability to hear. It's our ability to obey the Lord. This time, we're gonna worship the Lord. I believe si Lord ay nangusap. At dahil may fresh revelation sa iyong Panginoon, I believe the Lord deserves our best worship. Kasi I believe while we are worshiping, si Lord ay nangungusap. While we are giving our best to Him, si Lord ay kaya mangusap. Kausapin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Nangungusap si Lord. Makinig ka lang, may sinasabi ngayon si Lord sa'yo. Huwag mong pansinin ang katabi mo. Kinakausap ka ngayon ng Diyos. Lord, speak. Your servant is listening. Mananatili sa'yo, lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim Thank you, Jesus. masumpungan Thank you, ka Lord. sa dakong lihim. Just stay. May sinasabi si Lord. Panginoon, ang alam mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Yes, Jesus. Matatagpuan sa iyo lang. Can you show again yung 1 Samuel chapter 3 verse 8? Nasa first slide. 1 Samuel chapter 3 verse 8. At the third time, the Lord called Samuel. At the third time, the Lord is calling your name. And this very time, the Lord is calling your name. You know what Eli told Samuel?
Sabi ni Eli sa kanya, "Here I am." Yun di ba sinasabi mo sa Panginoon? Lord, andito ako. Here I am, Lord. Lord, here I am. Kung anong sinabi mo, susunod ako. Kung anong pinapagawa mo, Lord, kung anong revelation mo, here I am, Lord. Here I am. Thank you, Jesus. If you decide that you're telling the Lord now, Lord, here I am. Let's give the Lord our best worship to Him as a gesture of faith that we're telling the world, Lord, andito kami. Lord, pipiliin namin ang boses mo. Pipiliin namin ang presensya mo. Lord, mangusap ka sa amin. Come on, worship the Lord. Oh, Lord, here we are. Oh, thank you, Jesus. Come on, show the Lord that you're seeking Him continuously. Come on. Oh. O Panginoon, ang puso ko sa'yo Come on, church, let's lift our hands up as we say, Lord, here I am. Speak. Your servant is listening. Come on. Oh, Jesus. Ang puso ko sa'yo magkakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko Oh, Jesus. sa'yo magkakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko Come on, let's give our applause to Jesus. Mananatili sa iyong lilim, kasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nakasumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong For the last time. lihim. Mananatili sa'yo, lilim. Come on, sabihin mo kay Lord. Sasambahin ka sa dakong Lord, speak. Your servant is listening. Lord, we pray and hope, Lord, that in this season, lalong maging audible ang boses mo. Lalong mas maging malinaw ang boses mo. And Lord, thank you. Kasi every day, meron kang fresh revelation. Thank you, Lord. By your grace, sa biyaya mo, Panginoon, Lord, we will seek your voice in season and out of season. Lord, pipiliin namin kung anong sinabi mo. Be it, Lord. Let your will be done on our lives. Lord, be the one, Lord, to be lifted up, glorified and magnified in our lives. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord.